Agimat ni Paraon. Mga kagimat, manggamot na naman si Apo Michael. Ang kanyang pasyente, mga kaagimat, ay maraming tumutubong makakati sa kanyang katawan. Ang sanhi nito, mga kagimat, ay nagputol siya ng kahoy. Gusto pa rin adlaw? Itong Lunes, Gapon. Agapon. Isang araw ang nakalipas, mga kagimat, sa pagputol ng puno ay agad-agad na maraming tumutubo na kumakati sa kanyang katawan. Dito na part, mga kaagimat, ay sinusubukang kilatisin ni Apo Michael kung ano ang sanhi ng kanyang sakit. Diyan na part, mga kaagimat, ay susubukan ni Apo Michael na ritualan o rasyonan ang kanyang mga daliri at pagpantayin. Makikita natin dyan, mga kaagimat, na hindi pantay ang kanyang mga daliri. At dahil dito ay may inkantong gumagambala sa kanya. Tubig. Ah? Tubig, may inom tubig. Itong tubig na pan. Sa tubig. Gagamit rin si Apo Michael ng tubig, mga kaagimat, para malaman niya kung ano ang sanhi ng sakit. Sa ito sa technique or test para malaman kung anong klaseng espiritu ang gumagambala sa kanya. Ang gabay ni Apo Michael, mga kaagimat, ay isang kapre na siyang tumutulong sa kanya sa pagtawas o para malaman kung ano ang sanhi ng sakit. Dito na part, mga kaagimat, ay nagko-communicate si Apo Michael sa kanyang gabay at umuusal na din siya ng mga orasyon na panggamutan. Tinatawagan din ni Apo Michael ang espiritong namiminsala sa kanyang pasyente. Si Apo Michael ay eksperto sa exorcism, mga kaagimat. Dito na part, mga kaagimat, ay nagko-concentrate na siya para pakuin ang mga masamang espiritu na gumagambala at nagbibigay ng sakit sa kanyang pasyente. Gamit na rin siya ng makapangyarihang lubid para hindi sila makatakas o matrap sa loob ng kanyang katawan. Iba't ibang orasyon pangkumbati ang inuusal ni Apo Michael, mga kaagimat, para tudasin ang espiritong namiminsala. Dito na part, mga kaagimat, ay kanya na tinanggal ang mga espiritong masama at tinanggal na rin ang mga itim na mahika sa katawan ng tao na yan. Ayon kay Apo Michael, ang mga kati-kati na yan, mga kaagimat, ay sanhi ng mga espiritual na insekto na galing sa mga mundo ng mga masamang espiritu. Gumamit rin si Apo Michael ng sagradong tubig, simbolo yan ng purification. Ang mga orasyon na inuusal ni Apo Michael, mga kaagimat, ay iba't ibang mga pangwasak sa mga inkanto, pangwasak, pangbugbog, pangpatay ng mga masamang elemento. Si Apo Michael, mga kaagimat, ay kilala siyang assassin sa mundo ng mga masamang espiritu. Nagawa niya to para lang iligtas ang buhay ng kanyang pasyente. Yan na part, mga kaagimat, ay dinouble check niya kung meron pa bang espiritu sa loob ng kanyang katawan. Ayon kay Apo Michael, mga kaagimat, ay malakas daw na maligno ang gumagambala sa kanya at matigas ang ulo at gustong lumapaglaban ng sabayan, at dahil dyan ay kailangan niya na itong tapusin. Si Apo Michael, mga kaagimat, ay nagtaka kasi sobrang tigas, malakas din ang kalaban niyang espiritu. Kaya gagamitin na niya ang kanyang 80% na lakas. Tinatawag na niya ang mga anghel na mga mandirigma na nagmula sa langit na mga malalakas.
Ang tubig na yan mga kaagimat ay sobrang mahiwaga. Gamot yan sa lahat ng klaseng sakit espiritual. Punta saan? Okay, punta na. Wala ka nang ihi dito saya? Nangi. Ha? Sige. Ako nila mo kanit. Inhian pala ng tao na yan mga kaagimat ang bahay ng mga engkanto, kaya nagagalit sila kasi nabasa sila sa mga ihi ng tao na yan. Katawagan ko ang gabay, si Kapre. Gabay kong Kapre, ikaw na bahala sa elemento nga nagmaninsala. Ipinag-ubaya na din ni Apo Michael ang mga espiritu sa kanyang gabay na kapre para maglaban-laban sila sa kanilang mga mundong mahiwaga. Atil. Dito na part mga kaagimat ay titingnan na ni Apo Michael ang mga daliri sa paa na kanyang pasyente kung pantay ba ito. Dahil sa pantay na ito mga kaagimat, ibig sabihin ay wala na ang mga masamang espiritu, natunaw na, nalusaw na, natalo na, at si Apo Michael ang tiyak na panalo sa laban na to. Maraming burot ba? Ayon kay Apo Michael mga kaagimat ay unti-unti na yung mawawala ang mga kati-kati at pamamaga sa kanyang katawan. Binigyan din siya ng mahiwagang langis na gamot para dyan. Si Apo Michael mga kaagimat ay nagpahiram din ng kapangyarihan na magtanggal ng mga kating parte sa katawan ng pasyente. Ipagpagtuhin mo kan mo. Para kan. Ang third eye technique mga kaagimat ay pagsarado ni Apo Michael para hindi na siya pasukan o gagambalain pa ng mga masamang espiritu. Ni Apo Michael ang mga orasyon pang sarado para maselyuhan na ang kanyang katawan. Medyo na po, maldito ra ba nang nakakonsay mo? Duha ka po na ko na. Oh. Duha ka po nang nakaatang na sa mo. Alauna, nagsugod yun. Ha? Nagbas na ako sa kahoy ba? Nakalimutin tayo ako. Ah, yun. Manabi apo. Asa na banda? Bunbun? Rapid sa Ragas. Kuha na lang kakaroon. Sa karon. Marte. Basig na yung mga Palinaan bro. Palinain lang na dito sa kwan. Palina na lang ka. O, para dili na ginasya mo kan. Dili na gina mo. O, kisiliwan ko man noon. Nyala size bro, Martis man nyala size palina. Alas 5 kapin. Alas 5, 55 ko na. Palina ka. Isa nga palina bro. Isa nga palina. Insinso ra. Insinso daw kung nay baga sa isda o guard, kana la. Ay na sa kuligain. Paso ra sa imo lawas, paso. Oh, paso na. Dora na imong ipan dito. Hindi ko nakatulugan ni lagi. Ha? Stress na. Daod. Ang gigamit ra pre gigamit. Mga kaagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel and follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Kasama natin ngayon si Apo Michael at ako ang iyong kaagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.